Nabuhay akong muli sa dekada 80. Sa nakaraang buhay ko, mahilig akong uminom at magsugal. Nawasak ang pamilya ko. Ngayon, sa tulong ng aking karanasan sa panghuhuli ng isda mula sa nakaraan, ang pangingisda ay parang madaling laban. At sa tulong ng aking mga nakaraang karanasan, nagsimula akong magnegosyo at umunlad. Sa buhay na ito, tiyak na alagaan ko ang aking asawa at anak na babae. Babayaran ko ang mga pagkukulang. Ako ay muling isinilang. Asawa. Dodo. Huwag kang lumapit. Inay. Anak, anong ginagawa ni tatay? Ang sama ng ugali niya. Talagang hayop ako. Hindi ako tao. Inay. Baka napagtripan siya ng mga taong iyon hanggang sa mapabobo. May posibilidad nga. May pagkakataon pa sa 3 araw. May pagkakataon pa ako. Talagang nababaliw na ang tatay. Asawa. Dodo. Anong gusto ninyong kainin? Gagawin ko agad para sa inyo. Maghintay kayo sa bahay, kasama si Mama. Bibili na si Papa sa dagat. Sige, bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain ngayon. Wala tayong makain. Anong gamot ang iniinom? Uminom ka muna ng gamot. May sugat ka. Delikado ang pumunta sa dagat. Basta't huwag kang magpupusta. Huwag saktan si Duo-Duo at ang kanyang ina. Kahit na araw-araw ay umupo sa tabi ng dagat at huminga ng hangin. Hindi pa rin magugutom si Duo-Duo. Bodong bata, kahit na ibigay pa ng tatay ang buhay niya. Ngayon, hindi ko kayo papagutomin. Oh, hindi ba't si Comrade Jiangho ito? Bakit hindi ka pumunta sa sugal ngayon? Bilang bukod sa pagsusugal, ano pa ang magagawa buong araw? Oh, marunong din akong makipaglaban. Asawa. Kawawa naman ang batang Su. Talagang bulag siya sa pag-aasawa sa halimaw na ito. Sa wakas, makakapagpakain na ako ng masarap sa asawa at anak ko. Anong ginagawa ng tatay? Ang bango. Nagtatago ba ako sa panaginip? Ang bango. Hindi ito panaginip. Patawag mo si Mama para magising. Kakain na tayo ng masarap na pagkain. Bakit ka nakatunganga? Magsimula na kayong kumain. Tama na, Dad. Hindi nakakain si Dodo. Dodo, hindi na magagawa ni Papa. Muling hindi na magagawa. Papa, sobrang saya ni Dodo ngayon. Hindi pwedeng isang araw lang ang kaligayahan. Sa susunod araw, araw-araw nakakain kayo ng mga delikasi mula sa Shanghai. Sige, Dodo, may isang wish ka. Sana bukas muling dumaan ang mga masasamang tao para saktan si Papa. Para tuloy-tuloy siyang gumaling. Palagi siyang bibili ng karne para kay Dodo. Naihanda na si Kim Tsushui. Maghugas ka muna. Asawa. Halika na. Huwag mong gisingin si Dodo. Matulog ka ng mahimbing. Walang dapat isipin. Kim Tsui, ikaw at si Duo-Duo ay manatili sa bahay. Kailangan kong lumabas sandali. Itlog. Lumabas ka na agad. Giant J. Anong balak mo? Ang lakas ng ulan. Mas mabuti pang huwag ka nang tumaya. Anong taya-taya? Mangingisda tayo sa dagat. Giant Go. Baka naman nababaliw ka. Sa ganitong lakas ng ulan, mamatay ka sa dagat.
Ano bang alam mo? Mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Kagawad ng bansa. Pwede na. Kailan ka naging ganito kagaling? Huling pating. Handa nang umuwi. Tumulong ka dito. Anong klasing isda ito, ang laki? Ito pala ay tuna. Tuna. Hindi mo ba tinutukoy yung na mabebenta ng ilang piraso kada kilo? Bluefin tuna. Pinakamagandang uri. Kahit na maliit ang katawan. Pero mahal pa rin ito. Bangka. Mukhang may butas. Tama. Mabilis, umuwi na tayo. Huliin. Huwag nating hayaang mawala ang kargamento na ito. Nasa buhay natin ito. Naiintindihan ko. Kapatid, may malaking kargamento ka ba rito? Siyempre meron. Tignan mo muna ang kargamento bago tayo mag-usap. Ano sa tingin mo sa presyong ito? 20 piso bawat kilo. Hindi. Sinasabi ko ay 2 piraso. Bluefin tuna. 40 pesos bawat kilo. Ang isdang ito ay mga 50 kilo. Itlog. Umalis na tayo. Ikaw, itlog. Ito ang bahagi mo. Mas marami pa kaysa sayo. Ako, kailangan ko lang yung sukli. Kunintindi mo, kunin mo lang. Karapat dapat sayo to. Yung dagdag na 20 pesos, ibabalik ko sayo. Uwi na. Nasaan si tatay? Babalik pa ba siya na may dalang masarap na pagkain ngayong araw? Kung susubukan niyang galawin si Dodo, ako ang makikipag-ugnayan sa kanya. Ako si tatay. Unang magpapahid si tatay ng mukha. Tatay, may dala ka bang pagkain ngayong araw? At marami pa. May dala kang bigas. Bumili ng karne. At mga bagong damit nyo ng nanay. Ito ay para sa'yo. Maraming mga batang asawa sa bayan ang nakasuot nito. Isuot mo ito. Para sa konting bagay na ito. Hindi mo na kailangan ng anak na babae. Tangjengo, tao ka pa ba? Anak, ano ba ang sinasabi mo? Kailan pa ako? Bakit ka nakikisawsaw? Nasiraan ka na ba ng ulo, gusto mong patayin ako? Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Bakit mo ako tinusok? Hindi ko papayagan na iwan mo ang anak natin. Alam ko na yan. Pumunta ka sa bayan para hanapin yung mangingisda. Yung mga bagay na ito ay pinalitan, di ba? Pinalitan. Ganyan mo ako tinitingnan. Hindi ka ba pwedeng mag-isip ng maganda kahit isang beses? Sa puso mo. Ako, si Tang Jiangwo, talagang mas mababa pa sa hayop. Hindi ako naghanap ng kung anong mga tanga at pating na yon. Yung pera ay nakuha ko sa buhay ko. 2,000 piso. Saan mo naman makukuha ang ganitong kalaking pera? Tang Jiangwo, sino ba ang niloloko mo? Makinig ka sa akin. Nakarinig ka na ba ng tuna? Yung tuna sa dagat.
Ako at si Erdan ay nagsabog sa dagat sa gitna ng malakas na ulan. Nakakuha ng magandang kapalaran. Nahuli ng malaking tuna. Ang perang ito ay ibinigay ng bayan para sa mga nahuling isda. Bawat sentimo ay pinaghirapan at pinagsikapan sa dagat. Manang, Kuya Jian, hindi kita niloloko, halos mamatay kami sa dagat kanina. Ito ang bahagi ko. Nakakatakot yung malaking isda. Bumili ng higit sa 2,000. Para kay Jian, binili niya ang damit at gamot para sayo. Nauna pa nga niyang ipambili ng sarili niyang pera. Kim Tsu. Nangako ako. Kung muli pang papabayaan kayo ng mga ina at anak ko sa buhay na ito, si Tang Jiangwo ay tatamaan ng kidlat. Hahaha, kunin mo ang perang ito. Magsimula kang bumili ng mga bagay para sa bahay. Mag-iisip ako ng paraan tungkol sa utang. Huwag kang mag-alala, si Duo-Duo ang aking maliit na jacket. Kahit na ibenta ko ang sarili ko, hindi ko siya ibebenta. Ate, Janji, hindi kita niloloko kung kulang pa ang pera nyo sa pagbabayad ng utang. Kunin niyo muna ito para sa agarang tulong. Huwag. Itago mo na lang ang pera mo para sa asawa mo. Ang mga problema ko, ako na ang bahala. Ay, nga. Ate, nangako si Jeje sa barko na hindi na siya muling maglalaro. Hindi na siya hahawak ng sugal kahit isang beses. Got ka na ba, Duo-Duo? Kumain ka muna ng matamis. Ito ay espesyal na binili para sa iyo sa bayan. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, ngayon, bayaran mo na ang utang ng ngayon. Sobrang malakas ang ulan sa labas. Siguradong natutulog na ang mga tao. Bakit hindi mo kayang bitawan? Gusto mo pa bang ipagpaliban hanggang bukas para makabawi? Sige, pupunta na ako ngayon. Kahit na kumatok at mapagsabihan, babayaran ko pa rin ang perang ito. Sino kaya ito sa gitna ng malakas na ulan? Ate, ako ito, si Jiangwo. Bakit ka nandito ulit? Nawalan ka na naman sa sugal. Sasabihin ko sa'yo, wala akong kahit isang sentimo. Huwag mong asahan ang pera para sa pag-aalaga ng magulang mo. Jianhua, may konting bagay pa sa bahay namin. Umalis na ako. Bakit ka alis? Huwag mong isipin na makakaalis kahit isa sa amin ngayong gabi. Jiangwo, sobra ka na. Mga ninuno ni Jiangwo patawarin mo na ako. Ngayon, malinis pa ang mukha ko sa bulsa. Wala na talaga akong perang maipapahiram sa'yo. Sino ang nagsabing hihingi ako ng pera sa inyo? Utang mo 30, ibabalik ko 35. Talaga bang ibabalik mo sa akin ang pera? Mga magulang, sa mga taong ito, pinahirapan ko kayo. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Araw-araw nalulugi sa sugal. Paano magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Saan pa kaya galing? Araw-araw na nagsusugal, walang dahilan para palaging matalo. Siguradong nanalo ka ng malaki ngayong gabi. Haha, Jengo, kung kaya mong magbayad. Ibig sabihin, maganda ang iyong koneksyon. Heto, kunin mo muna ang 30 piso. Hihiramin ko ulit ito sa'yo. Saan talaga galing ang pera ni Jiangwo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumigil na ako sa pagsusugal. Hindi ito pera na napanalunan. Kahapon, kumita ako ng pera sa pangingisda ng tuna sa gitna ng bagyo. Sino ang may lakas ng loob na mangisda ng tuna sa gitna ng malalakas na alon? Yan ba ay bagay na kaya mong gawin? Nagsinungaling ka ba o hindi? Tatanungin ko si Lin Erdan para malaman. Dei Huangje. Dei Huangje. Huwag masyadong marami pang usapan, hinatak ka ba ni Jiangwo sa ilalim? Yung pera ba ay galing sa pagbebenta ng isda? Magsalita ka na. Talagang ayaw mo nang mabuhay ha? Kung sakaling mabangga ka ng gano'n ng kalaking alon, sino ang kakain ng pagkain sa bahay nila ng asawa mo at anak mo sa hinaharap? Kung ikaw lang ang nagsira, ayos lang. Pero kasama pa si Erdong. Paano kung hindi ka makabalik, mapapalampas mo ba ang paggalang sa mga namatay nilang magulang? Sige na. Nabayaran mo na ang utang, nasaktan ka na, wala na akong pakialam. Hindi na ako sasama pa sa inyo. Naghihintay pa ang bahay. Bakit ka nagmamadali? Umupo ka muna at kumain ng kaunti. Haha, nagbawas na ako ng alak.
Mas mabuti na lang siguro. Ay naku. Dodo, bakit mo ako kinakagat? Sobrang saya ng mga nakaraang araw. Gusto kong kumagat ng isang piraso para malaman kung nananaginip ako. Ay, hindi pa nababayaran ang utang sa mga taga-baryo. Tulungan mo akong bayaran ito. Kailangan kong pumunta sa dagat agad. Hi! Tangjayan Go. Bakit ka nandito sa tabi ng dagat? Bakit hindi ka umupo sa mesa ng sugal? Tingnan mo, may dala siyang sako. Siguradong walang makain sa bahay. Balak niyang manghuli ng mga bulok na isda at hipon para kainin. Haha, bagay lang sa kanya ang mga ganitong pagkain. Bakit hindi ka maglaro sa mesa? Dapat ang ganitong bagay ay pinapagawa sa asawa. Kayo na lang ang umani ng benepisyo. Ano bang pinagsasasabi niyo? Sama si Jiangwo sa atin na maglayag ngayon. Hindi na, kayo na lang ang pumunta. Grabe, 20 kilo ng isang buong isda. Ito ang perlas ng South China Sea. Sino itong gwapo? Nandito ka ba para kumain? Hindi ako dito para kumain, nandito ako para makipagnegosyo kay Boss Wang. Lene, hanapin ang aming boss para makipagnegosyo. Umalis ka na. Umalis ka na. Pumunta ka sa ibang lugar para magmakaawa. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng gwardiya. Anong klaseng negosyo ito? Kung gusto mo lang kumain at uminom, sabihin mo ng diretsyo. Ikaw ba, maliit na kapatid? Gusto ni Boss Wang na magbenta sa iyo ng ilang bagay. Oh, anong maganda ang meron ngayon? Bilisan mo at ipakita mo sa akin. Ito ang mga dekalidad na leopardo na may iba't ibang kulay. At mayroon din net leopard. Kapatid na Jiangwo, kumpletuhin mo ang 500 piraso, ay click mo lang. Kapatid, ang dami ng mga abalon sa malalim na tubig na ito. Paano mo nakuha ang mga ito sa loob ng isang araw? Tama, may isa pa akong magandang bagay, kukunin mo ba? Ito ba ay mga perlas mula sa timog dagat? Kapatid Jiangwo, sasabihin ko ng totoo, hindi pa ako nakapagnegosyo ng alahas. Sa mga ganitong perlas, kaunti lang ang alam ko. Ang tubig ng gintong perlas na ito. Napakalalim, isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malaking mali. Ang ordinaryong pera ay mga ilang piraso lang. Kung mataas ang kalidad, bilang ng gramo ang binabayaran, mas mahal pa sa ginto. Ang aking paningin, hindi ako pwedeng basta-basta tumanggap ng walang tiyak. Pero may kilala akong nagbebenta ng gintong alahas. Hanapin natin siya. Sigurado siyang marunong sa bagay na ito. Kalangitan at dagat, iisa ang kulay. Kuya Jiangwo, abala siya. May kaibigan akong nakakita ng isang gintong perlas sa baybayin. Gusto kitang anyayahan na tingnan ito. Lanan. Ano ang tawag sa batang kasama? Kumusta, Kuya Jiangwo? Ang pangalan ko ay Tang Jiangwo. Ikaw, pareho tayong Jiangwo. Song Jiangwo. Haha haha. Dito ka umupo. Ilabas mo ang mga bagay, tingnan ko. Sandali lang.
Makulay at purong tono. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, akala mo ay solidong ginto. Pangit. Ang diametro ay higit pa sa 12 milimetro. Shit. Pinakamahusay. Talagang pinakamatindi sa lahat ng pinakamatindi. Ako'y nagtrabaho ng kalahating buhay sa negosyo ng alahas. Sa lahat ng gintong perlas na napasok ko, hindi bababa sa 800 ang halaga, kahit 1,000 pa. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng kalidad. Kapatid na Jian Go, sa tingin mo magkano kaya ang halaga nito? Anak, plano mong ibenta itong bagay na ito? Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay mula sa puso. Ang ganitong uri ng mataas na kalidad ay mahirap makuha. Mas mabuti pang itago mo na lang ito bilang pamana. Hindi ko itinatago kay Bosong. Kailangan kong magbenta para makakuha ng pera. Dahil gusto mong magbenta. Sige, tatanggapin ko na ito. Dahil kaibigan ka ni Defa. Hindi kita lolokohin. Hindi lang ito ang ibibigay ko sa'yo. Isang gintong singsing sa tindahan. Na may bigat na 4 gramo. Pumili ka ng isa at dalhin mo. Ano sa tingin mo? 5,000. Dagdagan ng isang gintong singsing. Ito ang pinakamataas na sinseridad na maibibigay ko. Sige, gawin natin ayon sa sinabi ni Kuya Jiango. Ito na lang. Kapatid, pirmahan mo na ito. Tayo'y magkaayos na sa pera at kalakal. Kuya Jiango, nabaliw ka na ba para lang sa ganyang gintong perlas? Sobra na yan. Bakit ka gumastos ng higit sa 5,000? Hindi mo naintindihan. Ang bagay na ito ay hindi matutumbasan ng pera. Ang mga bagay na kayang magbunga ng ganitong uri ng perlas ay matagal nang umiiral. Mayroon na itong espesyal na katangian. Dahil dito, makakaiwas ka sa mga sakuna. Magdadala ito ng kayamanan at kasaganaan. Wang Jianguo, nasaan ka na ngayong araw? Kuya, anong kailangan mo sa akin? Ano ang sinabi kagabi? Ngayon ay sinama kita sa dagat. Pero ayaw mong lumabas. Tingnan mo ang mag-ina nila. Ang asawa at mga anak ay nasa ilalim, naghuhukay ng putik para makakain. Ikaw naman, nandyan ka lang sa itaas, nanonood. Talagang aso ka. Hindi mabago ang ugali mong kumain ng tae. Umalis ka na naman sa bayan para magpustahan. Huwag kang ganyan, kuya. Bakit palagi kang umaaksyon ng walang dahilan? Pakinggan mo muna ako. Wala kang karapatang makinig. Kuya, ayaw ko munang makipag-usap sa'yo ngayon. Maraming tao, masyadong magulo. Hintayin mo, pupunta ako sa'yo mamaya para magpaliwanag. Asawa. Anumang bagay, mas mabuting pag-usapan natin sa bahay. Sobrang lamig ng hangin mula sa dagat. Hindi makakaya ng bata, huwag mo akong hawakan. Bakit ka nandito? Nagugutom ka ba? Gusto mo na namang kumain ng mga pagkain dagat na nakuha ko. Gusto mo lang ng libre. CJ, kaya't kumain tayo sa dagat. Pumunta ka sa dagat at dahan-dahan kang kumain. Tignan natin kung ano ang makakain mo. Asawa, huwag kang masyadong excited. Tingnan mo muna kung ano ito. Naku, iyon ang regalo na binili ko para sa'yo. Huminahon ka. Tingnan mo kung ano ito. Asawa, talagang magaling ka. Kaya mong dalhin ito at itapon. Tumayo ka lang dyan, hintayin mo ako. Uwi na tayo, bilisan natin. Dora, maglaro ka muna sa labas. May sasabihin si Mama kay Papa. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Hindi ka naman muling nahuli ng tuna, di ba? Nasa bayan ka ng kalahating araw. Baka naglaro ka na naman sa sugal. Tingnan mo ito. Hindi ka naman nagpunta sa sugal ngayon. Sinabi ko nang hindi ako maglalaro. Umaga pa lang, nagpunta na ako sa dagat para manghuli ng abalon.
Swerte, nakakuha ng isang gintong perlas. Pinalitan sa bayan. Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Hay, walang anuman. Walang problema. Oh, tama. Bumili ako ng regalo para sa'yo. Ano ito? Gusto mong malaman kung ano ang nasa loob? Kailangan mong buksan at tingnan. Gusto mo ba? Kung gusto mo, susubukan kong isuot sa'yo. Paano ka makakabili ng ganitong mamahaling bagay? Kung may pera ka, syempre, bibili ka ng regalo para sa asawa mo. Pero sobrang mamahalin nito. Kahit gaano pa kamahal ang isang bagay, hindi ito mas higit pa sa asawa. Talaga akong nagsisisi sa mga nagdaang taon. Hindi naging maganda ang mga araw na kasama kita. Noong ikinasal tayo, wala rin akong naibigay na kahit anong regalo sa'yo. Kailangan ko pang punan ang kakulangan. Sayang yung mga seafood ko. Haha. Kung itatapon mo, itapon mo na lang. Hindi mo ba kayang iwan ang mga mahahalagang bagay na ito? 5,000 ang kabuuan. Maliban sa pera mula sa pagbebenta ng abalon na pinalit sa ration tickets. Lahat ng iba nandito na. Hindi mo na kailangang maghirap sa pagkuha ng seafood sa dagat. Kahit may pera, hindi pwedeng gastusin ng basta-basta. May utang ka pang ang malaki. Kailangan mo munang bayaran bago ka makaalis. Huwag mag-alala, sapat na ang perang ito para sa utang. Nabayaran na ang bahagi ng utang sa nayon. Karamihan ay para sa mga usurero. May utang pang 2,000. Kalkulahin ang oras. Darating na ang mga tao bukas para mangutang. Mama, Papa, ano ang ginagawa niyo sa loob? Ay Dad, lalabas na siya. Bilisan mo, itago mo ang pera. Huwag na huwag ipaalam sa iba. Ibabalik mo lang sa kanila kapag dumating na ang manghuhulugan. Asawa, halika na at kumain. Nagluto ako ng seafood para sa'yo at kay Duo-Duo. Mama, bakit ka na naman umiiyak? Hindi umiiyak si Mama. May buhangin sa mata. May buhangin sa mata ng nanay. Asawa, ikaw at si Duo-Duo, kumain na kayo. Pupunta ako sa bahay ng kuya. Hintayin mo, dalhin mo ito. Ganyan ang nakita mo. Kung naiintindihan, tumango ka. Tatay, pumasok ka na sa loob. Hindi pa tapos sa lambat. Bakit mo isinara ang pinto? Araw ng mga mandirigma. Kapatid, pasensya na. Nagkamali ako sa iyo ngayon. Walang anuman, naiintindihan ko ang nararamdaman ng kuya mo noon. Paano mo naman naisip na ibenta ang perlas? Yung mga bihirang bagay na galing sa dagat. May espiritu yon. Nakakapagbigay ng kapayapaan. Ibenta na lang kung ibebenta. Basta't anuman ay okay. Basta't nasa tamang landas ka. Pero kapag may pera ka, kailangan munang bayaran ang mga utang mo. Naiintindihan ko. Kuya, bukas makakasama ba ako sa paglalayag niyo? Pwede ba? Sige, ipahiram mo sa akin ang swerte mo, kuya. Dalhin mo kami sa kayamanan. Itong matandang katawan na ito, ilang dekada nang hindi nakasali. Wala na. Asawa. Dito ako, ikaw na ang magpahinga. Kapatid, kayo ba ay kakain na?
Ate, ang bilis mo namang magalit. Anong nangyari? Ikaw talaga maraming alalahanin. Kahapon, sinabi na kay kuya. Ngayon, lalabas tayo sa dagat. Ikaw na lang ang hinihintay ng buong pamilya. Aalis na agad tayo. Dali na. Naghihintay kami ni kuya sa baybayin, huwag magpahuli. Malakas ang hangin sa dagat. Walang lakas, baka di makabalik. Kuya, dalhin mo itong mga bagay na ito pabalik kay ate nyo. Anak, anong ginagawa mo? May pagkain ang tatay sa bahay. Bilis, dalhin mo na sa mga kapatid at kay Dodo. Sabi mo lang kunin mo na. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, salamat sa inyo. Ito ay isang maliit na pasasalamat mula sa akin. Sige, pupunta na ako sa baybayin para maghintay sa inyo. Oy! Pumunta na rin ang mga sugalero sa dagat. Baka naman nagnakaw na naman ng pera sa bahay. Nagpapanggap lang. Eight. Nandito na ang nakababatang kapatid. Sumakay ka na sa bangka, ituturo ko sa iyo kung paano manghuli ng isda. Walang lalaking tang na natatakot sa dagat. Kailangan ding mangisda ni kaibigan Jiango. Haha, kakaiba talaga. Talagang kakaiba. Mukhang ang araw ngayon ay babagsak mula sa silangan. At sumisikat mula sa kanluran. Hahaha. Bakit hindi ka nagsasalita? Takot ka bang sa dagat ay masusuka ka at hindi mo na makikilala ang iyong ama? O baka naman natatakot ka na hindi ka tanggapin ng hari ng dagat dahil sa iyong sugal? Tang Ringo, 10 taon na ang nakalipas. Hindi ka ba nagyayabang na? Ang bawat isa sa mga inapo ng Tang ay may tagumpay. Hahaha. Ano ngayon? Sa huli, nagbunga ka ng isang kilalang sugalero. Talagang malaking tagumpay ito. Walang pakialam sa iyo ang mga bagay sa pamilya ko. Baldi. Maniwala ka, ngayon na lang ay pwede kong durugin ang bibig mo. Kuya, hindi na kailangang magalit sa ganitong tao. Kung may pag-asa ba ako, hindi lang siya ang may karapatang magsalita. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang salita, mas mabuti pang pag-isipan kung paano makakuha ng tunay na bagay. Mas mabuti na ito kaysa sa buong araw na nag-isip tungkol sa mga manok at baby ng iba. Itay. Malakas ang alon ngayon. Dito ka na lang sa bahay. Kami ng mga kapatid mo ang bahala sa paglalayad. CJ. Itay. Uwi ka na, kailangan kong ipakita ito sa nakababatang kapatid ko. Ano ang tunay na kahulugan ng pagiging bihasang mangingisda? 3 maliit na kuneho. Huwag masyadong mayabang, baka magkaproblema ka mamaya. Lahat ng bangka ay pinakain na ng pating. Mukhang ikaw ang unang magpapabagsak ng bangka at magiging pagkain ng pagong. Kapatid, ihampas mo ang bangka dito. Saktan mo ang ulol na asno na ito. Mga basura na nagnanakaw at nangangalunya. Isang maliit na sirang bangka, naglakas loob pang makipag-compare sa atin. Kapatid, tingnan mong mabuti. Ito ay pinaghirapan namin ng iyong pangalawang kapatid, nagastos kami ng ilang libong dolyar. Para sa mga ari-arian. Magandang bangka, di ba? Ang lakas ng makina at ang bigat nito. Sino ang hindi magiging inggitero sa loob ng ilang milya? Bukas, ituturo ni Kuya sa'yo kung paano magnet. Para mapanood mo ng maayos. Dati bang hindi ka pa nakakita ng ganitong kalakas ang loob na tao? Kuya, maganda ang bangka. Kailangan kong mag-aral ng mabuti sa inyo. Kaya dapat mas maging mapanuri ka. Tingnan mo, dadalhin ka ni Kuya sa lugar na yun ngayon. Kahapon, nagnet kami doon. Bata, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pagbili ng bangka. Hindi pa natin napuno ang malaking imbakan ng isda. Sapat na ang bangkang ito para sa ating 3 magkakapatid. Kuya, hayaan mong ako ang magmaneho ng bangka. Anong alam mo sa pagmamaneho ng bangka? Huwag kang magbiro, ito ay makinang gumagamit ng diesel. Hindi ito tulad ng sirang panggagahasa ni Lin Erdan. Kapag natapos na ang pangingisda, hayaan mong dahan-dahan mo itong hawakan. Ang kalikasan ng dagat ay delikado, maaaring magdulot ng panganib. Hahaha. Hayaan mo akong subukan. Sige na. Bababaan ko ang bilis. Hindi, kailan ka pa natutong magmaneho ng ganitong bangka?
Mas matatag pa ang bilis mo kaysa sa akin. Parang nakakita ng butiki na nakakahuli ng daga, di ba? Jiangwo, nalihis ang direksyon mo. Nasa kabilang ang teritoryo natin. Huwag mag-alala. Malalaman mo rin mamaya. Jiangwo. Lumabas ka na, Jiangwo. Huwag matakutin si RJ. Walang problema, gawin mo lang dito. Huwag kang magpakamatay, bata ka. Alam mo ba kung gaano kalalim ang agos dito sa ilalim? Jiangwo, huminto ka na agad. Hindi na kayang hilahin. Siguradong nakasabit na sa mga batong pangdagat. Masisira na ang lambat.